Hello, magandang umaga po sa inyo mga kapatid ko. Minsan pa ay nangungumusta ako, pinakumusta ko kayo. At sa oras na ito po ay araw muli ng Miyerkules. Tayo po ay naatasan muli na siyang maging instrumento para magbahagi ng kanyang salita sa araw na ito. Okay, so sa araw na ito po ay ang title po ng ating pong pag-aaralan ay pinamagatan pong Three Tasks of Titus. At ito pong text natin na makikita sa Titus chapter 2 verse 15. Sabi po doon ay, teach all these things, encourage people, and correct them with all authority. Make sure that everyone respect you. Ang tema po natin ay Titus was behaving in the right way. Okay, so sa pagsisimula po ay samahan niyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito na muli ay ginamit mo akong instrumento upang salita mo ay maipahayag sa aming mga kapatid. Lord, salamat sa iyong patuloy na binibigay na pagkakataong magamit mo, at ako ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy na humihingi ng tawad, lalaman ng kahinaan, sa isip, salita at sa gawa. Samahan mo kami, Panginoon, nawa ikaw ay patuloy kong maitaas sa mensaheng ito. At ikaw ang bubukas ng puso at ng isipan ng mga kapatid ko na siyang makikinig sa oras na ito. Pinadakila kita, Ama, nasamba sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Okay, magandang umaga po ulit sa inyo mga kapatid ko. At mapagpalang umaga sa inyong lahat. Naway kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Sino po yung mga sumamba nung last Sunday? Ako po ay nandito lang sa bahay, sa online live po kami. Okay, so nabanggit ko na po yung title ng ating pong mensahe, Three Tasks of Titus. At gusto ko pong bigyan natin ng kilalanin si Titus sa ating pong pagkisimula. Okay, so ayon po sa Biblia ay si Titus ay, o Titus sa Tagalog, Titus ay naging kasama ito ni Paul. So napunta si Titus po ay isang Gentile Christian, at siya ay naging Kristiyano anong si Paul ay nagpahayag ng salita ng Diyos about sa ating Panginoon. At ayun, doon siya nakakilala sa Panginoon. At sabi ni Paul ay may describe niya si Titus na kanyang true son. Okay? Siya ay naging partner niya as worker, lalo na doon sa Corinto. Okay, so noong si Paul po ay nagpunta sa Jerusalem, ay kasama po niya si Titus. At ngayon ay parang naging kaaga-agapay na ni Paul si Titus sa mga problemang na na-encounter ni Paul. Kasama po niya si Titus sa mga sulat na kanya na pinapadala ni Paul, ay katulong si Titus. Si Titus po ay binigyan ni Paul ng mahalagang or special responsibility, dahil maraming na-encounter si Paul na mga Christian. Sabi doon, many poor Christian live in Jerusalem. So naging napakalaking tulong o support ang
nagawa ni Titus na kasama niya si Paul. At isa sa malaking ginampanan ni Titus ay doon sa tinatawag na island ng Crete. Okay, kung saan ay hindi natapos ni Paul yung kanyang mission doon, kung kaya nangyari ay si Titus ang nagpatuloy nito. Okay, so sumulat si Paul ng letter at ang laman ng sulat na to ay para bigyan ng instruction si Titus para si Titus ay mag-appoint ng mga leader sa mga iglesia. So ni-remind ni Paul si Titus about sa mga uri o mga karakter ng isang leader na dapat niyang pangunahan. Okay? In-advise din ni Paul si Titus na siya ay dapat magturo sa mga iba't ibang group ng tao. Siguro ito yung mga old people, ito yung mga young people at saka yung mga slaves. Okay, at in-emphasize din ni Paul na dapat ay i-emphasize ni Titus na yung totoong nilalaman ng salita ng Diyos o ng Panginoong Hesus. At kailangan niyang sabihin doon sa mga Kristiyano doon na sila ay talagang lumakad ayon doon sa nasusulat na salita ng Diyos. At i-warn naman din sila o bigyan sila ng warning tungkol doon sa mga false teachers. Okay? So, ang advice ni Paul kay Titus ay to teach Christians about their behavior. Kasi alam na alam ni Paul yung mga taong naroon, itong mga Kristiyanong naririto. Okay, sabi doon sa ating sa verse 15 na ating teksto ay sabi po doon, teach all these things, encourage people and correct them with all authority, and make sure that everyone respect you. Okay? Respect you. Okay. Tatlong bagay po ang ibinigay na task ni Paul kay Titus. Okay? Dito po tayo magpo-focus. Yung tatlong task na ibinigay kay Titus. Okay? So, simulan po natin. Ang una ay nakita po natin ito doon sa ating teksto na binasa. Encourage people. Okay? Sabi doon, he had to encourage Christian. Okay? This means that Titus has to be kind to them, and he had to help them and urge them. So, sinasabi dito na kailangan ni Titus na maka-encourage ng mga Kristiyano. Dahil nga sabi ni Paul, marami dito sa marami siyang nakita mga Kristiyano na hindi lumalakad bilang isang Kristiyano. At maraming Kristiyano din na parang madali silang makuha ng mga false teacher. Kumbaga, mga Kristiyano na sila pero andun pa rin sila na parang masyadong, kumbaga, napakadali nilang hulihin o kunin
makadali sila maniwala sa mga false teachers. Okay? So, ang unang papel o instruction ni Paul kay Titus ay maging maka-encourage siya ng mga Kristiyanong naroroon. Okay, ngayon, paano ba makaka-encourage si Titus? Alam niyo po, sabi ni Paul ay si Titus ay isang leader. Okay, isang Kristiyanong leader, isang totoong Kristiyano. At siya ay talagang lumalakad ng ayon sa salita ng Diyos. Kaya si Paul ay hindi siya nag-alinlangan o walang duda na yung task na iniwan niya ay ibinigay niya kay Titus. Sapagkat alam niya na si Titus ay kayang gumawa, ay kayang makapaghayag ng salita ng Diyos, kayang maka-encourage ng mga tao, kayang manguna sa mga iglesia kasi si Titus ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Okay? So, iyon ang isang sikreto o iyon ang isang bagay na napakahalaga sa pagkatao ni Titus. Kaya niyang maka-encourage ng tao. Kaya niyang maka-encourage ng mga Christian doon dahil siya isang totoong Christian. Amen po ba? Amen po ba? Tayo po mga Kristiyano, ito lagi kong itinatanong sa mga mensaheng nagamit na ako, ay laging hindi nawawala ito kasi para bang ang mensahe ko ay para bang magkakaduktong lang. Binabalik-balikan lang at naiiba lang yung title, naiiba lang yung text, pero para bagang magkakaduktong lang. Kasi ang laging nakapokus yung tema o yung tinatakbo ng mensahe pag ako po ang nagagamit ay laging encourage. Laging maka-encourage sa tao. Laging pagbabago ng isang Kristiyano. Laging pagpapatatag ng isang Kristiyano kung paano mabuhay ang isang Kristiyano. Amen? At itong si Titus ay isa sa masasabi nating modelo ng isang totoong Kristiyano. Amen? So, tayo po kaya, kung tatanungin ating mga sarili, tayo ba ay nakaka-encourage sa ating mga kasamahan? Yung buhay ba natin bilang Kristiyano ay nakaka-encourage na kaya? O mayroon na ba tayo na-encourage ng mga kasamahan? Of course, sa pamilya natin na hindi pa Christian, meron na ba tayo na-encourage? Yung mga taong na-encounter natin, meron na ba tayo naka-encourage? Nakaka-encourage ba yung buhay natin? Na kapag ka nakalaman o nakita ng tao yung lifestyle natin, ay magsasabi silang gusto ko rin maging Kristiyano. Amen po ba? So, importante, napaka-importante, tayong mga Kristiyano, merong nababago at nakaka-encourage tayo sa mga tao. Amen? So, yun yung number 1. Ang number 2 na task ni Titus na binigay ni Paul ay sabi doon ulit sa verse natin, sa teksto natin, ay correct them with all authority. Okay? So, ang pinapatungkulan po kasi dito, mas marami yung mga Kristiyanong naroroon sa lugar na ginagalawan ni Titus. Sabi doon ay si Titus ay isang Christian leader. And meron siyang authority na galing sa Diyos. Sabi doon ay some Christian believe the wrong things. They had probably listened to the false teachers
some Christian behave in the wrong way. Maybe some Christian still behave or living in the way that they used to. Karabang, yung sinasabi dito ay maraming Kristiyanong na-encounter dito si Titus na katulad na sinasabi ni Paul, na maraming Kristiyano dito, yung Kristiyano na pero andun pa rin sila sa dati. Nakuha niyo po, Kristiyano na siya, tumanggap na sa Panginoon, pero ang lifestyle, hindi pa rin nila kayang iwanan. May mga Kristiyanong parang nakikinig pa rin doon sa mga nagpapahayag ng taliwas doon sa salita ng Diyos. Kaya itong mga false teachers, ini-entertain pa rin nila. Alam niyo po, alam natin na tayo po ay mayroong matagal na tayo, yung mga matatagal ng Kristiyano, especially yung mga leaders natin, yung mga pastors natin. Alam natin at itinuturo ng ating mga pastor, meron tayong tinatayuan, meron tayong pinangahawakan, meron tayong pinaniniwalaan sa ating sa church, sa GWCC na binigay sa atin ng Diyos. At hindi na tama na tayo ay nag-i-entertain pa ng mga turo ng ibang tagapagturo na kung saan ay taliwas doon sa ating sinusundan. Amen po ba? Na-experience na po natin niya kung bakit nagkaroon ng problema, nagkagulo. Amen? May mga kapatid na sabihin natin na napaniwala. Amen? Pero patuloy tayong nagbibigay ng warning. Patuloy tayong nagpapaalala. Ang mga pastors natin hindi tumigil sa pagpapaalala. Dahil alam natin na yung ating tinatakbo at ating sinusundan ay ayon sa salita ng Diyos. Wala tayong sinasalungat. Wala tayong tinalakdawan, wala tayong iniiwan o pinapalitan. Tumutugma tayo doon sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? At sana po, kapag ka may mga nagpapahayag na napansin mong taliwas doon sa mga salitang napag-aralan na natin, wag na po nating i-entertain. Wag na po nating i-entertain. Amen po ba? At may mga Kristiyanong naniniwala pa rin doon sa o kumbaga ito yung mga Kristiyanong mahilig pa rin makipag-compromise. Amen po. So, iwasan po natin yung makipag-compromise. Amen po ba? Iwasan natin na nakikipag-compromise at minsan naniniwala tayo kahit alam nating mali pero sinasang-ayunan natin na alam nating mali pero sumasang-ayon pa rin tayo. Amen? At kung tayo ay lagi po nating sinasabing tayo ay mga Kristiyano, I am a Christian. Pero ang buhay natin aandun pa rin sa dati. Okay? Naalala ko, nasabi ko na ito sa maraming beses sa mga mensaheng nakaraan na ginamit ako. Kailangan po nababago. Kailangan Kristiyano ka, dapat nababago tayo. Walang saysay yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Kung after nating mapakinggan ito, ay walang nangyari. Walang nangyari. Walang dating sa atin. Kumbaga, parang nakinig ka lang, ini-enjoy mo lang ang pakikinig mo, pero after mong makapakinig, wala na, nakalimutan.
Dapat hindi po. Alam niyo po, ang isang sikreto para ang buhay natin o ang buhay bilang Kristiyano ay nababago. Seryosohin natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. I-absorb, kumain at i-absorb pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos every Sunday sa ating mga pastors na ginagamit. Seryosohin natin. Absorb at i-meditate yung mga salitang napapakinggan natin. Okay, nasabi ko na po ito dati. Alam niyo, nung ako'y bago-bagong Kristiyano po, andun ako sa probinsya namin, ay kasi nga ako ay dating sakristan. So, siyempre, parang sa akin kasi, dating, ang alam ko kasi sa sarili ko noon, dahil sakristan ako ng simbahan ng Balayan eh. Medyo iba ang dating kasi yung mga pare eh. So, talaga namang hinahalikan pang kamay. At pagkasama ko, ay parang masyadong ang sarili ko na kasama ko ng pare. Di ba? At nung ako'y umaatin na ng gawain at ng BS ay nung unang mga pag-atin-atin ko talagang talagang tumutusok para akong tinutusok sa bawat napapakinggan kong salita ng Diyos. Kasi hindi ko alam na ganun pala yan eh. Hindi ko alam na ganun ka-powerful yung salita ng Diyos kapag napapakinggan. Nung una parang okay lang, nakikinig ako. Nasaktan ako, pero okay lang. Minsan lumalaban yung isip ko. Kinokontra ko sa isip ko yung sinasabi nila. Parang dinajustify kung pilit yung sarili ko. Hindi naman totoo yan. Pero alam niyo po ay nung unti-unti kong sineryoso ko yung aking pakikinig. Ang sabi ko kasi, kung totoo ito, ay kailangan kong intindihin at kailangan kong mabago. Kung totoo yung mga sinasabi ng mga pastor natin, na ako ay pagpapalain, babaguhin ang buhay ko, i-bless ako, at kailangan kong seryosohin to. At nung time na naging seryoso ako, kahit gano'ng kasakit ng nadidinig ko, alam niyo po, bakit nasasaktan? Nasasaktan tayo kasi yung salitang sinasabi ay yun yung bagay na ginagawa mo. Kaya masakit. Masakit kasi ginagawa mo yung bagay na yun na sinasabi ng isang tagapagturo. Kaya ako nasaktan. May mga sumasamba ako sa Diyos-Diyosa. Tapos sinasabi ng pastor, hindi tamang sumasamba tayo sa isang ribulto. Kaya ang dami naming ribulto. Okay. So ayun, nagsimula akong i-open ko, magbukas ako ng puso ko at ang isip ko para intindihin. Hanggang unti-unti. Naramdaman ko yung sarap ng pakikinig ng salita ng Diyos. Naramdaman ko yung ibang pakiramdam. Naramdaman ko yung nagkakaroon ng direksyon yung isip ko, yung pananaw ko, yung buhay ko. Hanggang totally sinurrender ko yung sarili ko, yung mga bisyo ko. Sabi ko, Lord, suko na. Kailangan ko lang sumunod sa'yo. Kailangan ko na maging totoo. Hindi na pwede yung sisimba, tapos balik uli ako sa aming grupo sa inuman. Sisimba, tapos balik uli ako sa aming dating ginagawa. Inuman, babat sa inuman, halos maghapon. Iniwanan ko po yung mga bisyo ko na dating nakasanayan kong ginagawa.
Amen? So, yun yung magandang bagay na nangyari sa akin na kinurek ako ng kinurek ng salita ng Diyos. Amen? At sana po tayo nagpapakorek. Kapag tayo nakakarinig ng pasalita ng Diyos, sana, nawa, tumatama sa ating sarili, kinakain natin yon, siniseryoso natin, at inia-apply sa buhay natin. Amen? Sa buhay natin. Okay? So, yun yung ginawa ni Titus sa mga taong kanyang sa isang lugar na kanilang pinuntahan upang siya doon ay gamitin na sinasabi ni Paul. Kailangan niyang mapaalalahanan ng mga tao. Kailangan niyang makorek silang lahat. Kailangan niyang ma-guide sila. At kailangan niya, sabi ni Paul kay Titus, kailangan mo maging matatag sa ginagawa mo sa pag-i-encourage sa kanilang mamuhay ng tama bilang Kristiyano. Amen po. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa atin. Wala naman po magkasabing lahat tayo perfecto. Amen. Lahat tayo'y laging merong time na magkakamali. Pero as long as open yung ating puso, yung isip, para tayo magpabago sa Diyos, sumunod sa Diyos, mababago po tayo. Amen po. So, yun ang number 2. Number 3. Okay, malapit na po tayo. Number 3 doon, galing pa rin po ito doon sa ating teksto. Sabi doon, teach them how to respect a Christian leader. Amen? So, si Titus po, ay katulad na nasabi ko kanina, ay binigyan siya ng kapangyarihan para maghayag ng salita ng Diyos. At ang sabi doon ni Paul sa sulat ay, people had to respect Titus. Dahil siya daw ay, he was teaching God's message. He was teaching God's message. Amen. At si Paul, at si Titus, sabi nga ni Paul, ay isang matuwid na Kristiyano, isang Kristiyanong talagang lumalakad sa tamang nilalakaran o tamang paglakad bilang Kristiyano. Amen po. Makikita po natin sa Titus chapter 1 verses 7 to 9. Amen po. So, tandaan po natin na ang mga leaders natin ay inilagay ng Diyos sa ating iglesia na kailangan nating i-respect. Kung sabi ni Paul kay Titus ay ng laman ng sulat ni Paul, si Titus kailangan nilang isrespeto. Amen? Ang sabi nga po doon ay, someone would have read Paul's letter to them, then they knew that they should respect Titus in his work. Amen? Ito pong instruction ito, binigay din ito ni Paul kay Timothy. Okay? At sa ating kapanahonan ngayon, sa ating church na kinabibilangan, kailangan din po nating i-respect, ipakita ang ating respeto sa mga leaders ng ating iglesia. Inilagay ng Diyos para tayo ay pangunahan, para sila maging
ah, tagapanguna at mag-guide sa atin. Sila din yung merong rights, merong authority para tayo ay i-correct kapag tayo po ay nagkakamali. Sila din yung may rights para tayo ay i-correct, para tayo ipalalahanan, para tayo pagbawalan, para tayo sawayin. And we should respect them. Ano mo na masakit malaman, masakit sa damdamin, lalo na kapag ikaw ay isang leader na din ng kapwa leader mo o yung mga senior leaders ng iglesia ay na-experience yung hindi sila nire-respeto. Masakit po yung dating na. Lalo na kapag hindi mo inaasahan na yung bagay na hindi mo ini-expect na yung hindi pagrespeto ay makikita mo sa mga taong hindi mo inaasahang mangyayari na hindi kayo respeto. Respect our leaders. Mga kapatid ko, tandaan po natin yan. Huwag nating kalilimutan na sila ay mga tinilaga ng Diyos para tayo ay pangunahan at kailangan natin ipakita hindi lamang respeto kundi mahalin natin sila, sama lagi sa panalangin. Amen po. So iyon ang pangatlo na itinuro o task na iniwan ni Paul kay Titus. Okay, ulitin ko po, balikan ko lang po uli. Ang unang task ni Titus ay mag-encourage siya ng mga tao. Mag-encourage siya ng mga Kristiyano. Okay, pangatlo ay i-correct niya yung mga Kristiyanong namumuhay pa sa sanlibutan. Mga Kristiyanong nakikinig pa rin ng mga maling katuruan. At ang pangatlo ay magturo si Paul o si Titus na dapat irespeto ang isang Christian leader. At pinangunahan niya na sinimulan ni Paul yan na sabi niya sa sulat, irespeto niyo si Titus. Amen? Dahil siya isang Christian leader. Amen po? So, bilang conclusion ko po ay sabi doon sa quote na aking nabasa, sabi doon ay mula kay Harry Truman, sabi niya doon, we must remember that the test of our religious principles lies not just in what we say, not only in our prayers, not even in living blameless lives, but in what we do for others. Amen? Ano po bang ibig sabihin? Hindi po natin dapat binabaliwala yung kapwa natin na kumbaga parang okay lang kapag nakita natin kahit na, lalo na mga Kristiyano, nakita natin mali yung ginagawa, okay lang. Di ba? Ipinapanalangin natin sila, tapos pag nakikita natin mayroong maling ginagawa, okay lang. Amen po ba? Meron din tayong part para ipakita sa kanila, para turuan sila, para i-guide sila, para encourage sila, para i-remind sila kung mali ang ginagawa. Amen? Kung mali ang ginagawa. Babalikan ko po yung ating teksto. Sabi doon, teach all these things, encourage people and correct them with all authority, and make sure that everyone respect you.
Amen. Alam nyo, pag Kristiyano tayo, dapat tayo ay nire-respeto at nagre-respect din. Amen po ba? Sabi doon, like Titus, sabi niya, dapat yung buhay natin maging maka-encourage ng mga tao. Dapat yung buhay natin ay maging halimbawa sa mga tao. Amen po. So, yun lang po. At I hope na meron pong tayong nakuhang lesson, na remind tayo sa maikling mensahe ng Panginoon sa araw nito. So, pinupuri ko po ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito na ikaw ay patuloy na sumama sa iyong lingkod, sa iyong revelation. Salamat sa iyong pagtuturo sa iyong lingkod sa oras na ito. Nawa, Panginoon, nawa ay ang mensahe mo ay tumimo, Panginoon, sa puso ng bawat isang nakikinig, nagbigay ng aral, nagbigay ng paalala, upang, Panginoon, ay maging patuloy na maging kalugod-lugod ang aming buhay sa iyo bilang mga Kristiyano, bilang mga taong binago mo, bilang mga taong tinawag mo. Nawa, O Diyos, ay maging mamunga, O Diyos, ang mga salitang aming napakinggan. Ang mensahe mo sa araw nito. Mamunga sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat. Dinadakila kita, pinupuri. Itinatas ang iyong pangalan, sinasamba, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Ito nga kay panalangin. Amen. Amen. So, maraming salamat mga kapatid ko sa inyong pakikinig at naway patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Glory po to God. Glory to God. Bye-bye.